Alright mga kababayan. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito, pag-usapan po natin itong mga walang katapusang balitang sabongeros. Missing sabongeros mga kababayan. Ito po ang ating pag-uusapan mga kababayan dahil alam nyo po ba, dahil sa picture na kumakalat na magkasama si Erwin Tulfo at Brown Bantilis ay nalilink na dito ang mga bagong senador sa Sabongeros. Alright mga babayan, alam niyo po mga babayan, sa totoo lang ay kung sino-sino na lang ang tinuturo dito ni Atong Alan. Atong Alan, Atong E. Diba? Para lang makaligtas sa mga ganitong usapin na hindi maganda para sa taong bayan mga kababayan. Okay? Itong kumakalat na picture na kasama si Brown Bantilis, Erwin Tulfo. Si Brown Bantilis kasi mga kababayan, siya po yung kasama na idinimanda ni Atong Ang. Si alias Totoy, si Julie Patinungan, at itong si Brown Bantilis mga babayan. Sinampahan po ng kaso ni Atong Ang. Ayun po mga babayan. Dahil dito sa mga picture kasama si Jero Ace, Erwin Tulfo, at iba pa na mga nandoon sa picture ay parang nililink nila dito si Erwin Tulfo at saka si Jero Ace dahil sa picture na kumakalat mga babayan. Kasama raw nililink nila dito sa mga nawawalang sabongeros. Alright. Alam nyo, para sa akin kasi, ito, parang lilinawin lang natin. Walang masama dyan. Walang masama dyan sa picture-picture na yan. Totoo yan. Kahit sino, pwede magpa-picture. Basta ikaw ay kilala at sikat, talagang pwede ka dyan pwede ka dyan magpa-picture. Diba? Hindi ka pwede tumanggi dyan. Dahil pag tumanggi ka, may naka-back up na mga video yan eh. Ha? May mga CCTV yan. Tingnan mo yung mga nagkakalat ngayon sa kay Presidente ng mga video-video, mga maiksing video na tinutulak niya yung nagpapapicture sa kanya, tinutulak ni PBBM. Nakikita niyo ba yun? Pero may purpose yun kung bakit tinutulak niya. Kasi tinuturo ni Pangulong Bongbong Marcos yung bata, pinapakyat niya ng ganon, inuunahan ng matanda. Diba? Kaya medyo sabi ni PBBM, teka lang, yung bata muna. Parang ganun ang gustong mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero pinapakalat pa rin ng mga DDS para bigyan ng masamang meaning. Diba? Sa madaling salita mga babayan, yung mga picture-picture na yan, hindi nyo talaga pwede yan sabihin na nakasama sila dyan sa sindikato dahil marami po talagang mga sindikato ang nagpa-picture sa mga sikat. Gagamitin po nila yan, mga babayan, diba? At saka ito pa, ito pa yung punto natin, mga babayan. Yung picture na kumakalat na yan, hindi lang si Jero Ace, hindi lang si Erwin Tulfo yung nariyan. Bakit hindi nyo isama lahat yan? Isama nyo lahat yan para magkaalaman. Pati yung nag-birthday, pati yung nag-invita, pati yung content creator, vlogger, isama nyo na kung sino mo yung nag-imbita dyan sa mga sikat ng politiko. Para magkaalaman mga babayan kung nagsasabi sila ng totoo. Tapos, pala detector. Para magkaalaman, di ba? Pero anyway mga babayan, dahil dyan sa mga sabongeros na yan na naglalaho, nagsalita na po ito si Erwin Tulfo, si Senador Erwin Tulfo at saka
Si Jero S, nagsalita rin na rin po, itong PCO na si Jero S, sinasabi niya, ay ano lang yan, imbitado lang sila dyan ng isang vlogger na nag-birthday. Apo, hindi ko alam kung baka nga, kung hindi ako nagkakamali, kasi ang mahilig mag-imbita dyan na malalaking tao sa kanyang birthday, ay kung hindi ako nagkakamali baka si Totoy, yung sikat na nagkukuha ng mga gustong ibenta. Kung hindi ako nagkakamali mamuban, baka yan. Ito, pahinga natin ang paliwanag ni Congressman ay Senador Erwin Tulfo. Dahil nililik nga siya dito mga kababayan sa dito kay Alan Bantiles. Mariing itinanggi ni Senador Erwin Tulfo na may kaugnayan siya sa isa sa testigo sa nawawalang mga sabungero. Ito ay matapos kumalat ang larawan ng senador sa social media kasama ang testigo na si alias Brown o Alan Bantiles. Paliwanag ni Senador Tulfo, hindi niya kilala ang dating tauhan ni Charlie Atong Ang. Matatandaan na lumutang sa online site na politico.com.ph ang larawan ni Bantiles kasama ang negosyanteng si Art Atayde na ama ni Quezon City Congressman Arjo Atayde. Nakatayo naman ang senador at nakadantay ang kamay kay Atayde. Sabi ng senador, bilang isang politiko, hindi siya tumatanggi kapag may gustong magpakuha ng larawan. Alam mo, napakarami pong tao dyan sa picture. Isama nyo rin yan. Diba? Elect nyo rin yan. Para mas maganda. Picture-picture lang talaga. Walang masama dyan mga kababayan. Sa nakikita ko walang masama dyan sa mga picture-picture na yan. Kasi kung ipagbabawal po natin yung mga picture-picture na yan, ano na lang mangyayari? Diba? Bawal ang picture, hindi kita kilala. Diba? Pangit naman, napaka-suplada mo naman nun. Diba? Lalong-lalo na siguro sa mga artista. Diba? Napakahirap ng isipin nun. Yung mga artista, pa-picture ka, tapos sasabihin ng artista, ayaw ko, hindi pwede, hindi kita kilala. Kasi nakakaano naman yun, nakakahiya. Diba? Wala nang susuporta sa mga sikat kung ayaw nila magpa-picture. Babatikosin ka lang at babatikosin dyan. Ito pa. Nagpa-picture lang. Yan ang paliwanag ni Senador Erwin Tulfo sa kumalat na photo kasama ang isa sa mga personalidad sa missing sabungeros case. Hindi naman daw kasi siya suplado. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kibit balikat si Senator Erwin Tulfo sa kumalat na picture niya online kasama si Alan Brown Bantiles. Si Brown ang isa sa umano'y central figures ng isabong operations na nadadawit sa pagkawala ng 34 sabungeros. Sabi ni Tulfo sa isang radio interview, kapag public figure, malay ba raw niya kung ang nagpapapicture ay isang kriminal. Mahirap din daw tumanggi sa sino mang nagpapa-photo op. Dagdag niya, hindi naman daw niya ugaling magtaray o maging suplado. Nakuha ng politico.com.ph ang photo na ito ni Brown kasama ang ama ni Representative Arjo Atayde na inaakbayan ni Tulfo. Naroon din si dating Congressional Bet Joseph Lumbad. Sa kabila ng paglabas ng photo, hindi raw na-offend si Tulfo. Anya, as long as hindi sinasabing siya ay mamamatay tao, ayos lang daw ito. Noong isang linggo, nagsampa ng criminal complaint si bilyonaryo gambling tycoon Atong Ang laban kina Brown at Julie Dondon Patidongan o alias Totoy dahil sa umano'y extortion ng 300 million peso sa kanya para sa recantation ni Patidongan bilang whistleblower. Una na ring sinabi ni Brown sa isang exclusive BNC interview na walang anumang involvement si Tulfo sa isabong. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. As long as hindi siya tinatawag na mamamatay tao. Ano ba yan? As long as hindi siya tinatawag na mamamatay tao, ay okay lang. Diba? Okay lang yan mga kababayan.
Pag sinabi ka na ikay mamamatay, at saka, hindi naman siguro mamamatay tao kasi mukhang ang panglilink ng mga ng media dito, ng politico.com kay Erwin Tulfo ay parang good. Parang good, hindi bad. Bakit? Nililink ito si Erwin Tulfo kay Brown Bantiles. Itong si Brown Bantiles at alias Totoy o Julie Patidungan ay testigo. Diba? Kaya lang naman nalilink sa masama kasi nagdemanda si Atong Ang dito kay Bantiles at Julie Patidungan. Samantala, itong si Erwin Tulfo nililink kay Brown Bantiles. So, sa madaling salita, hindi talaga sila pwede isanggot sa mamamatay tao kasi testigo nga yung kakampi ni Erwin Tulfo dito kung tutusin. Diba? Testigo ang kakampi ni Erwin Tulfo. Ibig sabihin, ang delikado lang dyan, kasi parang may lakas. May lakas, may kapit na senador ang testigo laban dito kay Atong Ang. Diba? Yan lang ang dyan mga babayan. Kung ganyan, walang masama. Kasi, syempre, magsasabi ka talaga ng katotohanan dyan dahil mayroon ka ng kapit. Di ba? Malakas na ang kapit mo, malakas na ang mo, sumusuporta sa'yo. Pero ito sa totoo lang, 99.9% talagang credible itong si Julie Patidungan, mga kababayan. Bakit po nasabi natin yan? Tingnan nyo na lang sa mga nangyayari. Di ba? Si Patidungan talagang kompleto Ricardo, sala, evidence, kwento, walang paligoy-ligoy, bawat tanong, sagot. Di ba? Hindi yung ganun eh. Yung iba, pag tinatanong, hindi ko alam. Mga ganun eh, di ba? Kaya walang credibility. Pero si Patidungan, grabe. Talagang, kompleto Ricardos. Parang sa ano pa, kung sa hagdan pa, bago ka makakyat sa taas, kailangan mo step to step. Pak. Di ba? Kaya, pagdasal natin, itong si Patidungan, na sana, syempre higit sa lahat, yung biktima ng mga sabungero na to, kailangan hostisya. Diba? Kailangan makamtan natin ang hostisya para hindi na po ito tularan itong mga taong ito, kung sino man sangkot dito, mga kababayan. Ha? Okay, salamat.